Bago ang lahat, ito share ko lang. Papasok ng July, iniintay kasi yung decision ni Lebron kung magre-retire siya or hindi. Sa online market, kapag si Lebron nag-retire, yung $10 magiging $88 or yung 600 magiging tama nun 5,000 mahigit. So medyo nagbabago pa to. So katulad lang ng dati sa Knicks, meron din kasi kung saan pupuntang team si Lebron kaso mababa ang bigayan. Ang iniintay kasi magkaroon ng retirement tour si Lebron. Estimated kikita si Lebron doon ng 40 to 70 million para lang sa rights sa kanya. Pinag-aagawan siya ng 3 major streaming platform at susulitin ang rights para dito kay Lebron sa mga documentaries. Pati ata pag-ihi ni Lebron kasama dun sa bibilhin. After din malaglag ng Cavaliers, si Lebron naman kinukonek agad sa kanila. Hindi di umano magiging interesado ang Cavaliers kay Lebron sa free agency kung sakali, ayon sa report. Hindi dahil yon sa ayaw nila kay Lebron kundi dahil sa tax apron dahil malamang hindi magpababa si Lebron hanggang minimum contract. At kung magpapababa ng kontrata si Lebron until 20 million, lalagpas pa rin sila sa tax apron. At kung sakaling pumunta si Lebron nga sa Cavaliers, baka maalis naman si Jalen Tyson, si Donovan Mitchell City. Siya din kasi yung part ng 2024 draft class at batang prospect din or player ng Cavaliers na biglang nag-improve sa ikalawang taon. Masyado lang sigurong na-excite sa interview kaya nasabi niyang Donovan City yung Cleveland, kaso sumablay. Dati sinabi rin naman ni Dan Gilbert nang pumunta si Lebron sa Lakers na welcome bumalik si Lebron sa Cavaliers kapag magre-retire na siya. Papabor din yun sa Cavaliers kung sakaling bumalik nga si Lebron at dun siya mag-retire dahil sa media rights. Tubon lugaw ang Cleveland dun. Ako naman gatas na gatas. Hindi na YouTube channel to dairy farm na Wala lang, sinare ko lang. Si James Harden naman may player option, 42 million. May chance na i-decline ni Harden ang kanyang player option kahit pa ibaba ng Cleveland ng i-offer sa kanyang kontrata. Dahil sa 42 million, 13 million lang doon ang guaranteed. Inayawan yun ni Harden sa Clippers dati. Kumbaga sa 29 million na non-guaranteed out of 42 million, kung ano lang ang malalaro ni Harden, yun lang din ang babayaran sa kanya. So may preferred destination na agad si James Harden. Hindi pa nga nakakailang araw or linggo na nalalaglag sa playoffs yung Cavaliers. At ang kinonek agad or gustong puntahan ni Harden na team, Houston Rockets. Parang si James Harden at si Kevin Durant yung gustong magkaroon ng retirement tour. Nagpalipat-lipat na ng mga teams. Matagal na siyang hinahabol na bumalik sa kanila. Noong deadline, may report na sinubukan ng Houston na makipag-trade sa Clippers para kay Harden. Kaso ang preferred destination ni Harden Cavaliers na sinabi pa doon na willing siyang magstay sa Cleveland. Ewan ko lang kung willing din ng Cleveland na magstay itong si Harden. Based pa sa mga report, willing ulit siyang maglaro kasama si Kevin Durant at matapos ang kanyang karir sa Houston or tapusin ang karir nilang dalawa ni KD. Kung titingnan, mas madaling makukuha ng Rockets ngayon si Harden dahil hindi sila makikipag-trade. Dadaan si Harden sa free agency. Ang Rockets walang cap space, so idadaan nila possibility sa sign and trade. Tapos meron pa silang nasa 21 million sa first tax apron plus yung kontrata ni VanVleet na pwedeng i-revamp, i-decline at mag-sign ng mas mababa. Pero ang sagabal doon si Tari Eason, pipirma kasi siya ng at least 17 to 20 million. Ito yung pwede niyang makuha. Tinapyas na kasi yan sa kontrata ni Kevin Durant noong nakaraang taon, kaya siya nagpababa din ng contract. Para makalipat si Harden sa ibang team, yung 42 million niya kung sakaling i-decline, kailangan niya pang magpababa ng 30 million. Based sa mga report, walang team ang kukuha kay Harden kung above 40 million pa rin siya. Ito ay sa linya ng mga contender na team, lalo pa yung naging performance ni Harden sa playoffs. Consistent naman Meron slight space ang Rockets kay Harden. Pero si Amen Thompson pipirma rin ng contract. Kaso ang take effect ng kontrata niya next year pa. Na may possibility kung kailan mag-take effect ang kontrata ni Amen Thompson, wala na ulit doon si Harden at si KD. At meron silang slight window para makabuo ng isang lineup na contender. Last season din ang naging problem ng Rockets, wala silang legit point guard. Babalik din si VanVleet next season, puwera usog. At kung ilalagay pa nila si Harden, si Reggie Shepard naman baka lalong mawala ang minuto at siya rin yung dinidevelop ng Houston kaya hindi sila kumuha ng ibang point guard. So isa si Harden sa possibility na maging problema ng Cavaliers kung sakali na gustong bumalik nitong si Lebron. Pero may chance din na malipat itong si Harden dahil meron pang isang problema doon ang Cleveland sa kanilang cap space.
Si Donovan Mitchell at Evan Mobley may total na 100 million sa cap space ng Cavaliers. Nasa 142 million kung kasama si Harden at kung i-accept niya ang player option. Nasa 128 naman kung kasama nila si Jarrett Allen. Meron pang contract extension si Donovan. Malaki na rin kasi ang nabitawan ng Cavaliers kay Donovan nung tinrade siya mula Utah Jazz papunta dito sa Cleveland at ngayon lang din nagte-take effect yung trade na yon. Kaya either bawiin ng Cavaliers yung naipamigay nilang trade package or i-extend nila si Donovan Mitchell. Ang Cavaliers din sumama na ngayon sa Giannis sweepstake. Ang pinaka-ideal na pwedeng ibigay ng Cleveland kay Giannis ay si Evan Mobley, former Defensive Player of the Year at batang player din. May 5 first rounder ang Cavaliers. Kaso, 2 doon makukuha ng either San Antonio, Atlanta or kaya Utah Jazz. Walang control ang Cleveland sa trade ng 2 draft picks. 3 draft picks lang ang pwede magamit ng Cavaliers. Magkakaroon ng chance ang Cavaliers na makipag-trade dito kay Giannis if merong team ang sasali sa kanila sa trade at kung magkaka-interest ng matindi ang Bucks dito kay Evan Mobley.